Bagong Department of Transportation Secretary Vince Dizon formal nang nanumpa sa tungkulin. Dr. Willie Ong formal nang iniatras ang kanyang kandidatura sa pagkasenador sa darating na eleksyon. Nasa 900 milyong pisong halaga ng luxury cars na sabat ng Bureau of Customs sa Taguig City. First 1,000 days life cash grant para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps inilunsad na ng DSWD. Dagdag bawas sa presyo ng langis, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. At pinakabagong edisyon ng Wish Date muling magpapakilig sa mga manonood sa February 23. Performers, puspusa na ang paghahanda. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 21, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una, ang ngayon tanghali. May matibay na legal basis kung aaksyonan na ng Senado ang impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Senador Aquilino Coco Pimentel na nagsusulong sa agarang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Kumbinsido si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na dapat kumilos ng mas mabilis ang Senado sa impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng mambabatas, obligasyon nito ng Senado kaya maaari silang magpatawag ng special session at hindi nakasalalay lang sa Pangulo ng bansa. Ngunit para matuloy ang special session, dapat magpatawag muna ng Coco sa pagpupulong ng Senado para rito si Senate President Francis Escudero. Kailangan rin ay mayorya ng mga senador ang pumayag dito, ngunit tanging si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros pa lang ang kumpirmado niyang sang-ayon sa posisyon. So meron din po tayong matibay na legal basis kung kilusan na ng Senate ang impeachment complaint or ang articles of impeachment. Meron tayong matibay na legal basis. Ang legal basis natin, ang konstitusyon plus ang Senate rules mismo. Tinignan namin pareho eh. Hindi namin nakuha ang impresyon na kailangan nakasession ang Senado as a legislative body. Pero nakasession ang Senado. So pwedeng magtawag ang Senado ng special session ng Senado. Kaugnay nito, plano ni Pimentel na sumulat kay Escudero upang humiling na magkaroon ng pagpupulong ang Senado upang maipaliwanag ang kanilang mga posisyon sa mga senador. Kung mapagkakasundoan ng special session, maaari na anyang masimulan ang impeachment trial sa susunod na buwan habang ang aktual na paglilitis ay pwedeng gawin sa Hulyo. Sana March. March na. Kasi medyo prepared naman si SP na. Pinareview na niya rules. So madali naman yung pagka the court is now in session, mag-o-oath kami, we reaffirm the existing rules para lang wala ng issue na kung valid siya o hindi. Kung may proposed amendments, kilusan na namin. And then padala na ng i-authorize na namin ng Senate President to send summons to the impeached official para umandar na yung 10 days. Sayang din. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang House Impeachment Prosecutors na magdedesisyon ang Korte Suprema ng pabor sa Kongreso kaugnay ng petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte laban sa impeachment complaint. Nanindigan din ang mga itong walang nilabag na panuntunan si House Secretary General Reginald Velasco nang hindi i-transmit ang unang 3 impeachment complaints sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Naninindigan ng House Impeachment Prosecutors na walang basehan ang mga argumento sa petisyon sa Korte Suprema ni Vice President Sara Duterte na kumukwestiyon sa legalidad ng ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya.
Batay sa petition for certiorari and prohibition, walang impeachment proceedings na maaaring ma-initiate laban sa isang opisyal ng pamahalaan ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Initiated na umano ang unang 3 reklamo ng ibinbin sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco, kaya sakop na ng 1-year ban ang ika-4 na impeachment complaint. Pero para sa ilang House impeachment prosecutors, hindi maituturing na initiated ang unang 3 impeachment complaints dahil hindi naman na-i-refer sa House Committee on Justice. Kung titingnan din po natin sa nasabing rule, ang sinasabi po doon, impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice. So madaling salita, ang initiated, para ma-consider po to na initiated, kailangan na i-file at subsequently na i-refer po ito sa Committee on Justice. So it is not the mere filing of a complaint that will trigger the 1-year period within which to count before the next complaint will be considered as part. Kaya kumpiyansa ang mga kongresista, magdedesisyon ng pabor sa Kongreso ang Korte Suprema kaugnay ng petisyon. So we are confident that maybe in the initial stages of the proceedings for this petition, the Supreme Court may direct parties to file their pleadings, but eventually it will see that this is maybe a dilatory tactic, and it will rule in favor of the Congress and allow the political exercise of impeachment to proceed. Naniniwala rin ang mga kongresista walang nilabag na panuntunan si House Secretary General Velasco nang hindi i-transmit sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez ang unang 3 impeachment complaints. It was actually the request of the congressmen to look further into the complaints before it be moved to the Committee on Justice. Madami po kasing gustong sumali at that time, and I guess it was the consensus of a lot of congressmen to consolidate all of the complaints. Sa pahayag naman ni House Secretary General Velasco, naninindigan nitong tiniyak ng Kamara na sinunod ang lahat ng constitutional requirements ng ihain ng Articles of Impeachment at i-transmit sa Senado. Samantala, iginiit naman ni Attorney Sheila Sison, counsel ni VP Duterte, na nanatiling willing ang Vice Presidenteng harapin ang impeachment complaint laban sa kanya sa kabila ng inihaing petisyon sa Korte Suprema. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Papangalanan o isa sa publiko na ang pangalan ng sinumang kandidato, partido na magko-commission o magpopondo ng isang election survey kaugnay ng paparating na halalan at susunod pang mga eleksyon sa bansa. Narito ang report ni Dante Amento. Sa Resolution Number 11117 ng Commission on Elections o COMELEC, nakadetalye ang panuntunan hinggil sa pagsasagawa at paglalathala ng election surveys kaugnay ng 2025 elections at mga kasunod pang halalan sa bansa. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, layo nito na ma-regulate ang election survey. Ang purpose lamang po natin ay ma-regulate sila para naman po hindi yung kahit sino na lang nagpapasurvey. Sino mang individual, kandidato, organisasyon na gagawa ng survey ay dapat magparehistro muna sa COMELEC. Ang walang rehistro ay hindi papayagan na magsagawa ng survey. Magpapatawag po kami ng meeting sa ating mga survey firms. Aalamin natin ano ang kanilang mga saloobin tungkol sa bagay na ito. Kailangan din ilabas o isapubliko ng survey company ang pangalan ng kandidato, partido o organisasyon na nagkomisyon o nagpondo sa survey. Gayon din ang pangalan ng mga individual, polling firm at survey organization na gumawa ng survey. Ang panahon kung kailan ginawa ang survey, pamamaraan ng pagsasagawa ng survey, ilan ang respondents, saang lugar kinuha o pinili ang respondents at ang partikular na mga tanong. Kung yung radyo, dyaryo, TV,
at saka social media nga ngayon, to a certain extent, nare-regulate natin. Bakit hindi ang survey? Di ba ang purpose nga daw ng survey is to influence the voters? So dapat ma-regulate din namin. Dagdag pa ni Garcia, kapag kandidato ang gumastos para sa survey, dapat kasama ito sa kanyang isusumiteng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE pagkatapos ng eleksyon para malaman kung nakasunod siya sa spending limit. Election offense ang magiging kaso ng mga hindi susunod sa inilatag nilang mga panuntunan. Babawiin din nila ang accreditation ng isang survey firm o company. Inuulit natin, yung failure on their part to comply with our rules is actually criminal. Election offense po yan. At yan mismo ay in-affirm ng Supreme Court sa kaso po ng Social Weather Station versus the Commission on Elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si House Deputy Minority Leader, BH Party List Representative Bernadette Herrera na dapat ipatupad ang pag-iral ng 10-day ban sa pamamahagi ng ayuda bago ang araw ng mismong botohan. Simula sa May 2, 2025, ipinagbabawal ng Commission on Elections ang pamamahagi ng anumang ayuda gaya ng tupad, AICS, AKAP at iba pang financial assistance kaugnay ng ipinatutupad na election ban. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye nitong punto ni Congresswoman Bernadette Herrera ukol sa ban sa pamamahagi ng ayuda tuwing eleksyon? Aga, kabilang si bagong henerasyon o BH Party List Representative Bernadette Herrera, House Deputy Minority Leader, sa mga sumusuporta sa polisiya ng Commission on Elections o COMELEC na ipagbawal ang pamamahagi ng tulong mula sa partikular na social aid programs ng pamahalaan 10 araw bago ang eleksyon. Ayon kay Congresswoman Herrera, patas na patakaran ito na dapat sundin ng lahat ng kandidato. Paggalang-an niya ito sa dignidad ng mga botante upang hindi mabahiran ng aligasyon ng vote buying ang mga lehitimong ayuda programs ng gobyerno. Dagdag pa nito, dapat ipatupad ang ganitong patakaran tuwing malapit na ang halalan. Simula March 28, 2025 o 45 days bago ang eleksyon, ipagbabawal muna ang paglalabas, disbursement at paggastos ng public funds para sa social welfare and services projects liban sa mga otorisado ng COMELEC. Pero simula May 2 o 10 araw bago ang halalan, mas mahigpit pa ang panuntunan ng COMELEC at ipinagbabawal na ang anumang pamamahagi ng ayuda, kabilang na mga pangunahing social aid programs ng gobyerno gaya ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD, assistance to individuals in crisis situation o AICS, ayuda para sa kapos ng kita program o AKAP at 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program o 4P. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Formal nang iniatras ni Dr. Willie Ong ang kanyang kandidatura sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm elections. Una nang nag-anunsyo si Doc Willie nitong nakaraang linggo na hindi na niya itutuloy ang kanyang senatorial bid. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, personal bang inihain ni Doc Willie Ong yung kanyang withdrawal? At meron ba siyang mensahe sa kanyang mga taga-suporta? Magandang umaga, Ella. Hindi personal na nagsumite si Dr. Willie Ong ng kanyang withdrawal, kundi yung kanyang asawa na si Doc Lisa ang naghain ng kanyang statement of withdrawal kanina dito sa Department o dito sa Commission on Elections Law Department. At ang kanyang mensahe naman sa kanyang mga supporter ay patuloy naman siyang magsiservisyo para sa kanila, lalo na pagdating sa aspetong medikal. Ayon pa dito kay Dr. Lisa, nagpasa si Doc Willie na siya ay umatras dahil ayaw nito na habang panahon ng pangangampanya ay nagpapagaling pa siya. May ilang sesyon pa kasi anyang pagdadaanan bilang bahagi ng pagpapagaling nito. At dagdag pa ni Doc Lisa, natapos na ang chemotherapy ng kanyang asawa at sa ngayon ay bumubuti na ang kalagayan nito. Samantala, ayon naman kay COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr., bagamat umatras na Ella, ay mananatili pa rin ang pangalan ni Doc Ong sa balota dahil nakapagsimula na nga ang pag-iimprenta nang siya ay nag-withdraw. Magiging stray votes na lamang o hindi na bibilangin ang boto nito kung may boboto pa rin sa kanya.
Sa ngayon, Ella, ay 4 na mga senatorial candidate ang nag-withdraw. Kabilang dito si Congressman Wilbert Lee ng Agri Party List, si Francis Leo Marcos, si dating Governor Chavit Singson. At ito namang si Doc Willie ang pinakahuli at ayon pa nga sa COMELEC, kailangan pa rin niya na magsumite ng kanyang tinatawag na Statement of Contributions and Expenditures o SOSE o kung magkano ang kanyang ginastos dahil siya ay nag-withdraw kung saan nakapagsimula na ang panahon ng kampanya. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Formal nang inilunsad ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang first 1,000 days life cash grants na ibibigay para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Mula sa Quezon City, may report si Mia Alonzo live. Mia, ano ang benepisyo na nakapaloob dito sa F1KD na programa ng DSWD? Magandang araw, Aga. Ngayong araw ay formal nang inilunsad ang first 1,000 days o F1KD cash grant sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps sa layunin na matulungan ang mga pamilya na may inang buntis o mga batang hindi bababa ng 2 taong gulang. Ayon sa DSWD, ang makakatanggap lamang ng naturang grants ay aktibo at rehistradong miyembro ng 4Ps. May mga kondisyon din upang maging kwalipikado kung ang isang miyembro ay buntis, dapat ay regular na dumadalo sa pre- at postnatal check-up sa isang health facility. Kung may bata naman, nararapat na regular din na check-up at vaccination sa mga ito. Gayon din ang pagdalo sa mga counseling sessions. 350 pesos para sa isang buntis at separate pa kung mayroon siyang below 24 months old, 2 years old. Ito ay isang karagdagan. Mayroon na silang existing health grants na tinatanggap ngayon per household na 750 pesos. Ngayon, kung may buntis or may 0 to 2, may dagdag na 350 each. Ayon sa ahensya, layo ng programa na ito na maaksyonan ang lumalaganap na malnutrisyon sa mga bata sa bansa. Kanina ay nakapag-cash payout na ang mga benepisyaryo at bukod sa Quezon City, nagkaroon na rin ng distribution sa Bulacan, Rizal na may kasamang maternity health kits. Magkakaroon din ng access ang mga beneficiary sa mga health services gaya ng prenatal at postnatal check-ups at mga bakuna na galing sa Department of Health. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Hindi kaila na malaki ang kinikita ng mga content creator o vloggers. Marami sa kanila, halos umabot ng milyon ang nakukuha sa mga social media platforms. At ngayong kasama na sila sa pinagbabayad ng buwis ng pamahalaan, paalala ng Bureau of Internal Revenue, huwag kalimutan ang kanilang responsibilidad. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Dapat magbayad ng tax. Ito ang mulit-muling paalala ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga Pilipino, lalo na sa mga ginagawang hanap buhay ang paggagawa ng content online. Doon sa mga kumikita. So, yung mga, kunyari, yan, influencers or vloggers na hindi nagbayad at na-verify natin na hindi tama ang nireport at binayaran buwis, sisingilin natin yan. Ayon kay BIR Commissioner Attorney Romeo Lumagi Jr., naiintindihan ng ahensya kung sa simula ay hindi alam ng mga ito na mayroon silang ganitong klaseng responsibilidad. Kasi ang mga vloggers or mga influencers ay naiintindihan natin na hindi nila hindi nila alam na kinakailangan magrehistro. Minsan din naman kasi alam naman natin na nagpapasukin nila yung ganyan na hindi nila ina-expect nakikita tapos biglang kikita ng malaki. Kaya naman patuloy ang pakikipag-ugnayan ng BIR sa mga ito upang tiyakin na nagdedeklara ang mga vloggers ng kita mula sa iba't ibang klase ng online platforms. Pinapaliwanag natin ang responsibilidad nila na kinakailangan din nilang mag-rehistro kung sila ay kumikita dito at kinakailangan din nilang magbayad ng buwis sa mga kita nila.
Hindi naman nagbigay si Commissioner Lumagi ng eksaktong bilang ng mga vlogger na sumusunod na sa ruling ng ahensya. Ngunit sa ngayon anya ay positibo naman ang nagiging tugon ng mga ito. Medyo maganda naman ang ugnayan natin. Kaya marami-rami na pong mga influencers at mga vloggers ang nakarehistro at nagbabayad ng tamang buwis. Paalala ng BIR, kung hindi tumugma ang ideklara ng mga vlogger na income, ay malalaman ito ng ahensya sa pamamagitan ng kanilang mga isinasagawang cross-checking. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Namataan sa pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Kalayaan Island Group ang kumpol ng mahigit 50 Chinese maritime militia vessel sa Pag-asa Island. Napansin din ang presensya ng isang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 5101. Sa Rosul Reef naman, may 6 na Chinese maritime militia vessel ang iligal na nananatili sa lugar. Sa buong pagpapatrolya ng BFAR at PCG, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang radio challenge sa mga sasakyang pandagat ng China sa lugar. Layunin ng Maritime Domain Awareness Flight na ipagtanggol ang mga karapatan, soberanya at maritime jurisdiction ng bansa sa West Philippine Sea. Sabi ng PCG, hindi magpapatinag ang Pilipinas sa patuloy na ginagawang provokasyon ng China. Isa na naman, Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang ni-raid ng mga otoridad sa loob ng ATI building sa Kennedy Avenue sa harapan ng PITX Terminal sa Parañaque City kagabi, February 20. 453 na individual ang nahuli na kinabibilangan ng 137 na Chinese, 3 Vietnamese, 2 Thai, 2 Malaysians, 1 Indonesian, 1 Taiwanese at 307 na Filipinos. Batay sa initial na investigasyon ng mga otoridad, may kinalaman sa isang investment scam na batay sa fixed stock exchange trading at sport betting scam ang modus ng naturang POGO. Target umano sa pasilidad ang mga Chinese at Indian national. Natuklasan ng POGO dahil sa sumbong ng isang concerned citizen. Arestado ng Bureau of Immigration ang isang South Korean na babae na sinasabing wanted sa mga otoridad dahil sa pagkakasangkot sa multi-million-dollar real estate investment scam. Kinilala ng Bureau of Immigration ang puganteng si Kim Jong-kung, 30 anyos na nahuli noong February 18 sa kanyang tinitirahan sa Parañaque City. Bukod sa kanyang kaso, natuklasan din na overstaying na ang dayuhan sa Pilipinas. Sa ngayon ay hawak na ng mga otoridad ang suspect habang ipinoproseso na rin ang kanyang deportation. Nanumpa na si Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng Department of Transportation sa Malacanang kanina. Papalitan ni Dizon ang nagbitiw sa pwesto na si outgoing Secretary Jaime Bautista. Mula sa Malacanang, kumuha tayo ng update. Kay Nel Maribohok, live. Nel, ano yung marching order ng Pangulo sa bagong Transportation Secretary? Yes, Aga, ang pagpapabilis ng mga ongoing projects ng mga nakaraang administrasyon ang isa sa marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay newly appointed Secretary ng Transportation Department na si Vince Dizon. Sa press briefing dito sa Malacanang nakatatapos lamang ay sinabi ng kalihim na nais ni Pangulong Marcos na masimulan rin agad ang mga nakalilyang proyekto na may kaugnayan sa transportasyon. Ito ay upang kahit papaano niya ay maibsan ang hirap ng publiko sa kanilang mga pagbibiyahe. Isa sa mga inlatag ng kalihim na kanyang titignan rin ay ang sistema sa EDSA busway at pagdaragdag ng bagon ng tren. Pag-aaralan rin ng bagong kalihim ang pagpapatupad ng EDSA Greenways Project. Kabilang rin sa mga agad na lulutasin ng kalihim ay ang issue sa right-of-way. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Abiso sa mga motorista. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo.
Base sa resulta ng 4 na araw na oil price trading, posibleng magkaroon ng 10 sentimos na bawas sa kada litro ng diesel, habang dagdag na 46 centavos naman ang inaasahan na sa gasolina at 4 na sentimon dagdag din sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, i-aanunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, February 25. Ilang mga public utility vehicle ang naisyuhan ng violation ticket sa ginawang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa Quiapo, Maynila kahapon. Bagsak ang mga ito sa pagiging roadworthy at maituturing na delikado para sa mga pasahero kaya nasita at napatawan ng multa. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Isang complaint area sa Quiapo, Maynila ang inabangan ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC kahapon. Dito anila mayroong sumbong na may mga jeepney at iba pang public utility vehicle ang pumapasada na pudpod ang mga gulong at may depektibong mga ilaw. Napatunayan ito ng SAIC matapos mahuli ang isang jeepney na pudpod na ang gulong. Ang malala pa, maging ang reserba nitong gulong ay pudpod na rin. Paglabag ito sa standard ng roadworthiness ng mga PUV dahil maaaring magdulot ng aksidente sa madulas na kalsada. Tumangging magpaliwanag ang driver ng jeep pero naisyuhan siya ng violation ticket dahil sa paglabag. Isa pa sa napara ng SAIC ang pampasaherong bus matapos maobserbahang hindi nakasuot ng seatbelt ang driver. Basag din ang windshield nito na violation sa roadworthiness ng PUV. Hindi naman namin na mabasag pala kasi doon sa pitik, baka na pitik lang po na ng bato. At nang inspeksyonin pa, walang laman at walang expiration ang fire extinguisher na dala nito. Yung apoy, hindi natin masabi kung saan o kailan po pwede mangyari yan yung sunog. Paano kung halimbawa ganitong klase naman yung gagamitin dun sa bus o yung meron yung bus? Paano makakapula ng apoy ito? Bali wala lang din. Yung hindi naman namin napansin na wala na palang laman yun. Patong-patong na violation ang natanggap ng driver at irerekomenda ng SAIC na isyuhan ng show cause order ang operator nito upang pagpaliwanagin. Bukod sa kanila, meron pang mga nahuling PUV dahil sa mga sira ng sasakyan at iba't ibang paglabag sa batas trapiko. Pakiusap po natin sa mga driver na kasama po natin lagi sa kalsada na maaari po ba sumunod po tayo sa mga batas trapiko. Hindi rin nakaligtas sa SAIC ang mga rider na walang suot na helmet at unauthorized helmet ang gamit. Maging ang isang motorsiklo na imbis na plaka mula sa Land Transportation Office ang nakakabit ay isang improvised plate ang nakalagay na may nakasulat nakagawad. Nauna nang nagpaalala ang LTO sa mga motorista na may kaakibat na 5,000 pisong multa ang hindi pagkakabit ng tamang plaka. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ng Philippine Statistics Authority ang National ID Registration para sa mga batang wala pang 1 taong gulang. Kailangang rehistrado na sa National ID System ang magulang o tagapag-alaga dahil sa kanila ililink ang ID number ng bata. Kinakailangang magpakita ng kaukulang dokumento gaya ng Certificate of Live Birth mula sa PSA o Local Civil Registry Office para sa pagpaparehistro. Tuloy ang investigasyon ng Department of Education sa issue ng umano'y ghost students na kasama sa Senior High School Voucher Program ng ahensya. Ngunit sa kabila ng usapin sa nasabing programa, tiniyak ng kagawaran na hindi titigil ang subsidiya para sa mga mag-aaral na umaasa rito. Ang detalye sa report ni Jed Neresina.
Hindi biro ang gastos sa nadagdag na 2 taon sa basic education ng mga mag-aaral sa ilalim ng K-12 curriculum at marami ang lehitimong umaasa sa voucher program ng Department of Education para sa senior high school. Ngunit kamakailan na bahira ng kontrobersya ang subsidiyang ito dahil umano sa mga ghost student. Kaya kahapon sa isang panayam kay Education Secretary Sonny Angara, tiniyak niya na hindi nila aalisin ng program, kundi palalakasin lang nila ang pagbabantay sa implementasyon nito. Hindi, marami nakaasa dyan. Kung hindi voucher, pera pa rin ang kailangan ng mga estudyante. So, malaking tulong ito. Malaking tulong ito. Siguro, milyon ang nakasalalay dito. So, importante, yung makakakuha niyan ay yung talagang nangangailangan. Ayon sa kalihim, sa nasimulan nilang investigasyon, nakita nila na nagmula ang mga hindi matunton na estudyante sa taong 2023 at 2024. Hindi pa kumpleto ang kanilang datos na nakalap, ngunit tinitingnan na ng ahensya na makipag-ugnayan sa law enforcement agencies gaya ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police para panagutin ang sinumang mapatunayang nasa likod ng nasabing anomalya. Maaari, yun ang kino-consider namin, especially to kasi usapin nga na dapat hindi lang yung pagpapatanggal lang sa kanila sa sistema ng vouchers, pati yung pahabulin sila sa asunto kung may talagang may kaso against them. Dagdag ni Secretary Angara na handa silang makipagtulungan sa gagawing investigasyon ng Senado kaugnay rito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasabat ng Bureau of Customs ang sari-sari mga luxury car na nagkakahalaga ng tinatayang nasa 900 million pesos na nadiskubre sa isang shop sa Taguig City. Mula sa Taguig City, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, gaano karami yung nadiskubreng luxury cars at paanong naipuslit ang mga yan papasok ng bansa? Apat na pagpapat na iba luxury cars pero sa kabilang sa mga nakita ng mga otoridad ay Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes-Benz at iba pa. Ayon sa BOC, tinatayang aabot ang halaga nito ng nasa 900 million peso. Sa ganitong halagaan nila, kung ito ay mapapatunayang smuggle, tinatayang nasa 300 million pesos na buwis ang nalugi sa pamahalaan. Isa pa sa inaalam ng BOC ay ang impormasyon na may sasakyan umano ng Pogo Boss ang hinihinalang itinatago rito. Pero depensa naman ng legal counsel ng Auto Vault Shop na tanging car detailing, maintenance at vault service lang ang ginagawa nila. Nakahanda rin nila silang sumunod sa mga requirements na hinihingi i-comply ng BOC. Bibigyan naman ng nasa 15 araw na palugit itong mga may-ari ng shop at yung mga may-ari ng sasakyan para mag-submit nitong requirement na hinihingi ng BOC. At yan muna ang ating update mula rito sa Taguig City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Dumating na sa Campo Crame ang mga labi ni Police Colonel Perhentino Malabed. Si Colonel Malabed ang isa sa mahigit sa 60 mga pasahero na nadamay sa air mishap sa Washington DC sa Amerika noong January 29. Mula sa Camp Crame may report si Lea Ilagan live. Lea, anong oras dumating sa bansa ang mga labi ni Colonel Malabed at mayroon bang igagawad na mga pagkilala ang PNP sa kanya? Magandang tanghali sa iyo, Aga. 5:04 ng madaling araw kanina na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang eroplano lulan ng labi ni Colonel Perhentino Malabed Jr. Si Colonel Malabed ang isa sa mahigit sa 60 pasahero na nadamay sa banggaan ng American Airlines at Black Hawk helicopter malapit sa airport ng Washington DC noong January 29. Pagdating sa cargo area,
Ginawaran siya ng 4-year honors ng ilang kasamahan mula sa Directorate for Logistics at mga kaklase sa PNPA Kabalikat Class of 1998. Pagkatapos nito, agad na dinala sa Forenaria Paz sa Sukat Parañaque ang labi ni Malabed. Bago mag-alas 11 ng umaga, dinala ito sa Campo Crame. Si Malabed ay ginawaran ng arrival honors at binigyan din ng pagkilala gaya ng medalya ng katapatan at medalya ng katangi-tanging gawa. Mananatili sa PNP mortuary ang labi ni Malabed hanggang sa February 24, Lunes ng umaga. Mula Campo Crame naman ay dadalhin ang labi ni Malabed sa kanyang libingan sa Manila Memorial Park sa Santa Rosa City, Laguna. Una nang tiniyak ng PNP na matatanggap ng pamilya ni Malabed ang mga kaukulang benepisyo, kabilang na nga dyan ang accident death benefit na may kabuuang halaga na 2.6 million pesos. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. Naghahanda na ang iba't ibang grupo na magdaraos ng programa kaugnay sa paggunita ng ika-39 na anibersaryo na makasaysayang EDSA Power Revolution. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano ang mga programang inihahanda nitong mga grupong ito sa February 25? Ella, sa February 25, kasabay nga ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power 1, halos buong araw na merong programa yung iba't ibang grupo. Isasagawa nila ang pagtitipon sa EDSA Shrine sa Ortigas mula alas 9 ng umaga at yung programa nila ay aabot ng hanggang bandang alas 6 ng hapon. Sa kasalukuyan, merong press conference dito na isinasagawa yung iba't ibang grupo sa Katipunan sa Quezon City. Ito ay mga grupo na kasama yung mga pari, grupo ng mga kabataan, grupo ng mga propesor, at kasama rin yung grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Laman nila ng kanilang magiging panawagan sa December 25 ay 3 punto. Una dito ay yung singilin umano ang Marcos administration sa umano'y mga pangako nito sa taong bayan. Pangalawa ay panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon umano sa kanyang mga krimen na naganap sa ilalim ng kanyang pamumuno. At huli dito ay maisagawa na agaran yung paglilitis para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito nila yung paraan nila para ipaalala sa publiko ang pagsasabuhay ng tunay na diwa ng people power. Sa ngayon, ongoing pa itong press conference at antabayan na natin yung iba pang mga detalye ng kanilang ikakasang mga programa. Aabangan din natin kung meron bang mensahe si Pangulong Marcos sa mga magsasagawa ng programa para sa paggunita ng EDSA People Power. Gayon din si dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Sa kapapasok lamang na balita, ipinag-utos ngayon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang suspensyon sa pagpapatupad ng cashless toll collection sa lahat ng expressway na una nang inianunsyo na dapat ay sisimulan sa March 15. Abangan ang iba pang mga detalye mamaya sa Ito ang Balita. Pansamantalang isasara ang ilang mga kalsada sa lungsod ng Baguio ngayong weekend para bigyang daan ang idaraos na Grand Street Dance at Floral Float Parade na kabilang sa mga highlight ng Panagbanga Festival. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, marami na rin bang turista ang dumayo dyan sa Baguio para sa Panagbanga Festival? Yes, Aga, patuloy nga ang pagdating ng mga bisita na umaakyat ngayon dito sa Baguio City para maaga sila na makapwesto at makasaksi para sa malaking ingranding selebrasyon ng Panagbanga Festival this weekend.
Maraming lansangan ang isasara sa Baguio City sa weekend para sa pagdiriwang ng Panagbunga Festival 2025. Sa abiso ng Traffic Enforcement Bureau ng Baguio City Police Office, sarado ang malaking bahagi ng Panagbunga Park South Drive sa February 22 at 23 para bigyang daan ang Grand Street Dancing Parade at Grand Float Parade. Apektado rin ang pagsasara mula 1:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon ang South Drive Session Road, North Drive, Calao Street, part of Abanao Street, part of Magsaysay Avenue, Harrison Road, Perfecto Street, Mabini Street, Shanom Street, Abad Santos Drive at Lake Drive. Maging ang military cut-off hanggang Lower Session Road, Jose Abad Santos hanggang Melvin Jones, gagamitin kasi ang nasabing mga kalsada ng mga kalahok sa street dancing at float parade. Pinagpabawal din ang pagpasok ng mga sasakyan sa Shape Center Mall area mula 5 ng umaga sa 2 nabanggit na petsa hanggat hindi natapos ang mga aktibidad. Samantala, nanindigan ang Baguio Flower Festival Foundation Incorporated na hindi magagamit sa pangangampanya ang Panagbunga Festival. Ito ay sa kabila ng kumpirmasyon ng ilang mga politikong makikisaya sa selebrasyon. Sa taya ng Baguio City Police Office, papalo sa 160,000 ang bilang ng mga manonood ngayong taon. Malaking bilang para gamitin ng mga politiko sa pangangampanya sa nalalapit na 2025 national at local midterm election. This is a political activity, no? Wag niyong gagawin sana na political activity itong Panagbenga 2025. They cannot disrupt the parade. If they're giving away yung mga polyetos nila, t-shirts or whatever, they do that at their own peril. Sa kabila nito, muling iginiit ng foundation na bagamat bukas ang pagdiriwang sa mga politiko, hindi raw nila papayagan ang sinuman na mangampanya rito. Sa parada, magiging limitado ang galaw ng mga politiko. Para o maaari lamang silang kumaway at bawal silang bumaba sa floral float at makipagkamay sa mga nanonood. Ipinagbabawal din ang paglalagay ng anumang campaign materials sa float. Aga, sa mga akyat ng Baguio, sa mga turista na pupunta dito sa Baguio ay hindi rin dapat na mangamba regarding sa mga naitalang mga MPACs dito sa Baguio City dahil okay na yung kalagayan ng ating mga nagpositibo ng MPACs at wala na rin naidagdag na kaso ng MPACs dito sa Baguio City. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Sisimula na ng Iloilo City Government ang pagtatayo ng desalination plant na kayang mag-supply ng hanggang 65 milliliters kada araw ng malinis na tubig. Layo nito na tugunan ang kakulangan ng supply ng tubig sa lungsod. Mula sa Iloilo City, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano ang detalye nitong itatayo ang desalination plant dyan sa Iloilo City? Ella, itong desalination plant ang isa sa pinakamalaking desalination plant na itatayo ng lokal na pamahalaan dito sa Iloilo City. Kaya nitong i-convert ang salt water o ang tubig mula sa dagat at ito ay magiging potable water o maaari nang mainom. Magtatayo ng desalination facility ang lokal na pamahalaan ng Iloilo City sa pamamagitan ng water distribution facility at mga pribadong sektor. Ito ay upang tugunan ang kakulangan ng tubig sa lungsod at sa patuloy na pagtaas ng demand nito. Sa kasalukuyan ay nagpapatupad ng water rationing sa lungsod dahil sa water crisis. Ang desalination facility ay ang pinakamalaking desalination plant sa bansa na kayang mag-supply ng hanggang 66.5 million liters per day ng malinis at maiinom na tubig. Inaasahang makikinabang dito ang nasa 50,000 na household sa Iloilo City, pati na rin ang mga commercial at industrial use. Ganon din ang iba mga lugar tulad ng Oton, Santa Barbara, Cabanatuan, Maasin, San Miguel, Pavia at Leganes. Sa pamamagitan ng state-of-the-art na desalination plant,
Ang tubig mula sa dagat ay maaari nang mainom sa pamagitan ng prosesong reverse osmosis. Kaya din itong mag-supply ng malinis na tubig kahit tagtuyot o malimit ang ulan. Ang desalination plant ay magiging operational sa susunod na taon. Yan muna ating balita mula rito sa Iloilo City, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Pumalo na sa nasa 400 pesos kada kilo ang presyo ng baboy sa mga palengke sa Bulacan. Dahil dito maraming mga mamimili ang umaangal sa sobrang taas ng presyo ng baboy. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ngayong mataas ang presyo ng baboy, kumusta naman yung bentahan sa mga palengke dyan sa Bulacan? Ngayon nga ay ayon sa mga nagtitinda, mataas talaga itong benta ng mga baboy mula ito sa mga farm at sa mga piggery. Nagsimula ito noong nakaraang buwan wala namang magawa ang mga public market dito sa lugar ng Bulacan dahil sa nagbabantay lang sila maging sa presyo na binabagsak mula sa mga slaughterhouse. Ramdam ngayon ng mga mamimili sa Bulacan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng baboy sa mga palengke sa lalawigan. Tulad ni Aling Raquel Caparas na may mga pinag-aaral na anak dahil dati madalas nakakabili pa siya ng per kilo ng karne ng baboy sa halagang 250 to 300 pesos. Ngayon ay nasa higit 400 pesos na. Imbis na isang kilo, naging 340. Kana po bumaba siya para yung mga tao mag-aampun pamamalingki. Para sa budget, yung magiging ulam na maghapon, kakasya. Sagot naman ng ilang mga vendor, sila rin ay nagtaka dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng baboy. Anila wala sa kanila ang problema kundi sa mga farm at piggery. Paniwala nila dahil nila sa law of supply and demand dahil sa kaso ng ASF, iniipit ng mga farm at piggery ang presyo ng baboy dahil na rin sa kaso ng ASF. Dahilan kaya para magtaas ang presyo nito. Kulang pa rin ang supply sa lupa. Sa sinasabi ng ASF pa, sa ibang lugar, kaya hindi sila nakapagpaparating dito sa Bulacan ng baboy. Naghihintay na yun para tumaas. Para naman bumabaan niya ang presyo ng mga baboy ay sinabi ng ilang mga public market supervisor na dapat itong imbestigahan ng Department of Agriculture nang sa gayon ay mapigilan ang pagtaas ng presyo ng baboy sa merkado. Sa ngayon, ang presyo ng benta ng baboy sa Kasim, Pigi at Pork Chop ay nasa 350 to 380 pesos per kilo, habang ang liempo naman ay nasa 380 to 420 pesos. Aga sa kasalukuyan nga, kung mapapansin mo dito sa aking likuran ay isang retailer nga yung nagbebenta ng baboy na ngayon ay tanghali na at ngayon ay meron pang natitira siyang mga baboy na binili niya mula sa palengke. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nestor Torres. Tatlong bus ang sumabog malapit sa Tel Aviv, Huwebes ng gabi sa Israel. Wala namang napaulat na nasawi o nasaktan sa insidente dahil pawang walang laman ang mga pinasabog na bus. Ipinapalagay ito na isang terror attack bagamat wala pang grupo ang umaako sa insidente. Agad namang ipinag-utos ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Israel Security Agency na dagdagan ang anyay preventive activity upang maiwasang maulit ang pag-atake. Idiniport na ng US government ang nasa 177 detainees sa Guantanamo Bay papuntang Honduras. Pagkatapos nito ay agad silang ililipat sa Valenzuela. Ayon sa US Department of Homeland Security, 126 sa mga deportees ay may mga kasong kriminal o hinatulan na.
Kabilang ang 80 na sinasabing may kaugnayan sa Tren de Aragua Gang, habang 51 ang walang record ng krimen. Ang hakbang na ito ay isinagawa ilang araw matapos na magsampa ng isang lawsuit ang American Civil Liberties Union na humihiling ng access sa mga migrante na nakadetain sa US Naval Base dahil tinatanggalan umano sila ng karapatang magkaroon ng abogado. Samantala, inanunsyo ni Honduras President Xiomara Castro nagkaroon sila ng kasunduan sa administrasyon ng Trump upang maisalba ang extradition treaty ng dalawang bansa na nakatakdang matapos sa February 28. Puspusan na ang paghahanda ng mga magbibigay buhay sa isa na namang kakaibang kwento ng musika at pag-ibig sa gaganaping Wish Date Concert sa Smart Araneta Coliseum sa Linggo, February 23. Ang Wish Date Endless ay ang pinakabagong edisyon ng Wish Date Concert ngayong taon. Narito ang report ni Mia Alonzo. My fault is loving you too much! Kilalanin ang mga karakter na gaganap sa muling pagbabalik ng Wish Date sa entablado ngayong taon. Ang bagong edisyon ng Wish Date Concert na pinamagatang Endless ay pagbibidahan ni Bianca de Vera, Aljon Mendoza, Zach Castañeda, kasama ang veteranang aktres na si Miss Rio Locsin. Kaabang-abang na mga pagsasadula ang aasahan sa darating na February 23, lalo pa at puspusan ang paghahanda ng mga artistang magbibigay buhay sa mga karakter ng kwento. Ipinasilip ng mga ito ang mga aabangang eksena na tiyak na aantig sa damdamin ng mga manonood. Bagamat sanay na sa pag-arte, magkahalong excitement at kaba pa rin ang nararamdaman ng bawat isa sa kanilang darating na pagganap. Ibang-iba kasi talaga siya from TV acting or film acting because you have to utilize the stage, mas malaki yung movement mo. So it's a big step for us, but we're all very, very excited. Grabe talaga yung tulungan namin as cast. Siyempre, kasama na din yung guidance nila, direct, ganyan. Pero kami, before scenes, madami kami nagtutulungan kami, nagmamotivate kami kapag kailangan nung isa ng maramdaman yung scene lalo. Paanyaya nila sa kanilang mga tagahanga at tagasubaybay ng Wish Date Concert na panoorin ang level up ng mga eksena at mga timeless classic ng original Filipino music. So it's nice. Kasi usually I would also, in my own daydream, diba, I would visualize like a certain scene of the movie tapos nandun ng music. And music kasi is really powerful. Magsisimula ang Wish Date Concert sa Linggo, ganap na alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At bago po tayo magpaalam sa ating balitaan, nais muna nating batiin ang ating kasama at itinuturing kong kapatid dito sa UNTVC News. Ang aking kapartner na si Aga Kaakbay na nagdiriwang po ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Kuya Aga. Kuya talaga. Maraming salamat, Ella, sa greetings at sa lahat ng mga kasama po natin dito sa CNews family, sa IP natin, Miss Jo Anano, kila Jaja, tsaka si Stephen, sa lahat ng cameraman, At syempre, sa ating pong Kuya Daniel, sa opportunity, na ibinigay po niya, at sa ating pong General Manager, si Sir J. Eusebio. Nakasabay Happy birthday mo. din. Happy birthday din po. Nakasabay mo na nagdiriwang din. Happy birthday, GMJ! Happy birthday po. Ayun. At maraming salamat po sa lahat ng mabubuting bagay. At higit sa lahat, salamat sa Panginoon sa mga pag-iingat ng Diyos sa atin. At dito sa UNTV tayo po ay nakapagpapatuloy sa layunin ng istasyon po na ito. Maraming salamat, Ella. At sa aking family, binabati ko po ang aking wife, si Marivic, at sa aming pong anak, si Baby Theophilus. Nanonood sila. Hello po sa inyo. Happy viewing and I love you all.
Wow, at saka nga meron akong wish sa'yo. Sana masundan na si Tio. Baby girl naman. Oo, At hindi lang yan, Aga. Merong pa-cake sa'yo. Siyempre kami. Pasok mo na dito, Jajay. Pasok mo na yung cake. Yan. O maya-maya. Ayan, At yan. hindi lang yan, Aga ha. Bukod sa akin, bukod sa kanila na bumati sa'yo, meron pa rin gustong bumati sa'yo. Panoorin nyo po. Happy birthday po, Brad Aga. Salamat po sa Diyos sa panibagong taon na ibinigay niya sa iyo. Kuya, maraming salamat sa Diyos na nagkaroon ako ng isang kapatid kay Kristo at kapatid sa laman na napakabait na laging handang magbigay payo o tulong sa amin. Kuya, mula po sa aking munting sangbahayan kasama si Sis Ann, si Marcos at si Lonzo, bumabati po kami sa iyo ng isang maligayang kaarawan. Pagpalain nawa po at patuloy nawa pong samahan. Happy birthday po, Kuya Ag. Enjoy your day po. Happy birthday! Binabati kita sa iyong kaarawan ngayon. Sana magpatuloy pa ang iyong kabaitan sa amin at sa iyong mga kapatid. Sana po, bigyan ka pa ng Panginoon ng habang buhay na magpatuloy ang iyong pagsilbi sa Kanya. Happy birthday, Ag. Surprise! Happy birthday, Daddy! I love you! We love you, Daddy. We love you, Daddy! Kailangan ba ng tissue, Aga? Parang Nagulat ako dun, naluluha ka na. May Ayan pasabog, na. Sige na, ayan na yung luwag ka na mahiya. May pasabog. Salamat po sa management at dito po sa lahat ng nag-arrange, ano? May BTR na ngayon, ha? Dati pa-cake lang. May pa-BTR na. Na-surprise Sige, ka, maraming diba? salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos sa lahat. Okay. Ella. So, nag-aabang na sa atin ng cake. Daming cake, oh. Dalawa. Meron pa sa labas. Meron pa doon. Mm. Okay. So, happy birthday ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 21, versikulo 21 hanggang 22 na nagsasabi, At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at di mga gaalinlangan, hindi lamang mga gagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Bago muna ako magpaalam, i-blow mo muna yung kandila mo at baka masunod na i-blow mo muna. Thank you! Okay. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend! Sakto sabay, no?